Hallelujah. Good morning po sa lahat. My life is in you. Totoo ba yun? Linggo lang, Lord, pero pag Lunes, wag muna. Okay po, tayo po tayo lahat. Buksan po natin ating mga Bible o aking mga cellphone. Uso na talaga yung mga cellphone ngayon tsaka sa Bible. Okay? Dito po sa Colossians chapter 2, verse 6 hanggang 7. Ayan, sabi po dito, meron na ba? Nakakita na lahat? Sige, kung wala pa, hintayin ko kayo hanggang sa makita nyo. Kasi sabi nga dati, nung nagsalita din ako, sabi nga, sinabi mo na yung, yung talata, hindi pa namin nahanap sa Bible. Kaya ngayon, antayin ko kayo hanggang sa makita nyo. Kung mayroon na, magsabing, Praise the Lord. Ayan. Ang sabi po dito sa Colossians chapter 2, verse 6 hanggang 7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Pinagpala na po ng pagkabasa ng Diyos ang Kanyang salita. Tayo po yung manalangin. Minsan pa natin purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord God. We glorify your name, Lord God. My life is in you, Lord. Tunay nga, Panginoon o God, mabuti ka sa buhay namin. Lord, hayaan mo po sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagpakumbaba sa aming sarili. Lord, inaamin po namin ang mga pagkakamali, Panginoon. Patawarin po kami sa lahat ng iyong mga pagkamali, mga kasalanan na gawa, nakikita man o hindi nakikita, sinasadya man o hindi. Lord, ikaw po manguna sa amin, Panginoon. Patuloy ka manguna, Lord God, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magpapatuloy, Lord God, sa pagpurit, pagsamba sa iyo sa umagang ito. We ask your guidance with the Holy Spirit, Lord God, na siyang manguna sa aming kalagitnaan. Patumbayan mo po, Lord God, yung lingkod mo, Panginoon. Magbahagi yung salita, ikaw po manguna sa akin. Without you, Lord God, I am nothing. At anumang balak, Lord God, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, amin to sinasaway in the name of Jesus. At Lord, yung banal na Espiritu Santo, ang siyang aming hinayaan, Panginoon, na siyang manguna sa bawat isa sa amin. Sino man sa amin, Panginoon, nangihina, nalupaypay, palakasin mo po siya. Maging man, Lord God, sa nakatutok sa live stream na ito, Panginoon, may karamdaman siya, Panginoon, sa oras na ito, we ask healing right now in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Sa paggabay mo at panguna mo sa bawat isa sa amin. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo, ang papulit pa sa pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Pwede na po tayo maupo in the presence of God. Pinamagatan ko po itong abide and grow in Christ. Abide and grow in Christ. Nung nabasa ko po ito, sabi ko, Lord, ba't dito mo kaming dadalhin? Siguro paalala lang po sa atin ng Panginoon. Okay? Kasi sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Kundi ito ay isang paglalakbay. Okay? Hindi ito isang event na pag nakapasok ka na sa church, Kristiyano ka na. Pag tinanggap mo si Lord, Kristiyano ka na. Oh, nandun yun dahil tinanggap mo ang Panginoon. Kundi ito isang proseso. Maraming taong akala nilang kapag tinanggap na nila si Kristo, tapos na ang lahat. Merong iba, natanggap si Kristo, okay na. Pero hindi po yun. Sa totoo lang, doon po nagsimula ang laban. Once na tinanggap mo si Jesus sa personal Savior, nakikipag-declare ka ng laban sa kaaway. Kaya sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay hindi hallelujah yang. Hallelujah lang. Hallelujah lang. Okay? Sa totoo lang, mga kapatid, madaling magsimula po. Pag mayroon tayong gagawin, planuhin, madaling po magsimula. Ang mahirap nito, yung magpapatuloy.
Kaya sabi nga, pag sabi sa akin, ikaw yung mag-handle ng dampalit, pwede po yun sa simula. Kasi excited ka eh. Pero katagalan na, ayan na. Kaya marami akong mga nakikilalang mga lingkod ng Panginoon. Na-realize daw nila na hindi daw sila tinatawag doon sa paglilingkod, sa pangalaga ng church sa loob ng 25 years. Sabi niya, nalalaman ko ngayon na hindi pala ako tinawag. Biro mo, ang haba-haba na, tapos maya-maya sasabihin na hindi ka tinawag doon. Kaya nga sabi nga sa gawain, mahirap po magsimula. Madali pong magsimula, mabilis po yun. Pero yung magpapatuloy. Diba? Minsan mayroon tayong mga usapan, ganitong gagawin natin ha, excited tayo sa mga cell group, excited tayo, nandun lahat. Maabot ng 20 years, nasaan si sister? Nasaan si brother? Dahan-dahan na. Kaya nga sinasabi dito ng Panginoon sa sulat ni Colosas, sabi diyan, yamang tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya at magpakatatag. Bakit? Marami pong mga pagsubok ang mararanasan ng mga nakay Kristo na. Kahit sino po yun. Sabi nga, maggalak kayo kung kayo inuusig. Dahil sabi nga, yung mga nauna ng propeta, inuusig din. At mayroon silang mga reward na matatanggap. Sabi nga doon, blessed are you, persecute you, falsely say all kinds of evil against you because of me. Sinasabi ni Jesus yun. Sa Matthew chapter 5, verse 11. Okay, kung di ako nagkakamali. Okay. Madaling ma-excited, pero mahirap ang mananatiling committed. Minsan, nakarinig ko dito, yung committed daw, yung commitment daw nila, nawawala. May mga Kristiyanong nagsimula ng mainit. Tingnan yung katabi nyo. Diba? Mayroon akong mga kaibigan, pag nasharean mo, tinanggap si Lord, Pastor, wala bang gawain ngayon? Wala eh, sayang naman. Diba? Yung isa nga, mayroon kaming doon sa Dampalit, nasharean nila, nung kakilala sa Panginoon, pumunta ng church. Tapos, every day na nandun siya doon sa Mega Dampalit, nagtatanong, wala bang gawain ngayon? Excited siya. Di, tinanong ko, bakit? Kasi ayaw ko na magtambay sa bahay. Napakadaldal ng misis ko. Ang gulo ng mga anak ko. Gusto daw niya, pag nandun daw sa church, parang ang sarap daw ng feeling. Pag nandito ba kayo sa church, ang sarap ba ng feeling? Amen. O wag na kayong lalabas. Wag na tayong uuwi. Dito na lang tayo. Kaya nagtatanong, pero pag sinabing, brother, mayroon tayong evangelism at ikaw yung mag-share. Pastor, busy po ako. Ba? Nagsimulang mainit, pero lumamig. Sabi ko nga, Lord, ang ano naman to, ang tindi naman nito, pati ako natatamaan dito eh. Pero sabi naman ni Lord, bago mo nang isisharean, ikaw muna. Nagsimulang masigasig, pero napagod. Sino dito napapagod na? Ayoko na mag-practice dyan. Total, pag ano na lang, yung pag final na, doon ako, total, alam ko naman yung kakantahin dyan eh. Okay? Sa prayer meeting, mayroon pa naman prayer meeting, i-assign ng sa susunod na buwan na ako. Okay? Nagsimula ng malapit sa Diyos, pero ngayon ay malayo na siya. Kapatid, malayo ka na ba ngayon sa Panginoon? May problema. Mamaya, pag-usapan po natin yan. At baka, ilan sa atin ngayon, nandito ang katawan, pero malayo ang puso sa Panginoon.
Parang ginagawa mo lang kasi ikaw na lang nag-iisa sa bahay. Pagbalik ng mga kasama mo, sasabihin, o hindi ka nagsisimba. Kaya sumama ka na lang. Okay? Katulad yung unang pagpunta ko rito sa Maynila, sinama ako ng kapatid ko, dito daw magsimba. Hindi ko pa naman ito kilala. Sabi ko, Ning, saan kayo magsisimba? Sabi niya, doon sa taas, sa may libis, sa taas daw. Hindi ko man alam pa kung ano to Assemblies of God daw to, sabi. Pero naghanap ako ng church na mapupuntahan ko talaga. Kasi galing ko sa amin, nandun yung parang yung apoy pa rin na natili pa rin sa akin. So naghanap ako. Kasi ayoko naman dumapunta ako doon sa isang church na yung binigay sa akin na talent ng Panginoon, hindi ko magamit. Di pumunta ako. Pero pagdating ko doon, parang kulang. Sabi ko, Lord, ang dami ko nang napunta na church nung time na yon. At one time, dinala ko dito ng kapatid ko. Sabi niya, subukan mo lang. Wala naman mawala pag sinubukan mo. Di sinubukan ko. Ayun, sa biyaya ng Panginoon, nadama ko ang presensya ng Lord. At umpisa nun, hindi ako na humahanap ng iba. Kasi naranasan ko ang presensya ng Panginoon. At dito, nagamit yung talent ko. At hindi ko alam na ako pala ay gagamitin pa ulit ng Panginoon. Hindi ko alam na ako po'y tatayo sa iyong harapan. Hindi ko po mag-expect niyan. Nung nakaraang linggo, nagkanda po kami ng 7 last word. Okay. Tinatanong ko yung mga elders ko, tutuloy ba natin 7 last word? Sabi niya, tuloy po pastor, pero kinakabahan kami. Natural lang yung kaba. Kasi yan ang pagkakataon na kailangan natin si Jesus, sabi ko sa kanila. To the point po, na natuloy po yung namin, yung 7 last word, sa biyaya po ng Panginoon. May mga talent po sila. At naipaliwanag nila ang bawat salita at doon ang daming umiyak. Ako nga naiyak Sabi ko, Lord, napakabuti mo sa kanila. Kasi sabi nila, sinabi mo pastor, edi susunod kami sa iyo. Biyaya po ng Panginoon. Okay. Nandun yung apoy nila. Kaya wag naman sanang mawawala yung apoy nila until now. Tuloy-tuloy pa rin. Nag-evangelism kami doon sa Migaday. First time ko pong ginawa, mga kapatid, na magsasalita habang dinadaanan ka ng mga tricycle, mga bike. Parang sasabihin ko, pag hindi kayo makinig, magpipray ako, kikidlat ang Panginoon. Mula sa langit, susunugin kayo. Kasi, dinadaanan lang ako siyempre naman, nandun ka sa daan Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi first time ko itong gagawin, hindi po ako sanay dito. Okay lang sa mga ganito, pero yung sa harap, naranasan ko po yun, nagdadala ng mic. Sabi ko sa kanila, magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo. Mahal kayo ng Panginoon. Gumanon yung bubay ko. Hindi ko siya Ang tingin ko malayo. Kung wari, hindi ko siya nakikita. Biyaya po ng Panginoon, napagtagumpayan naman namin sa tulong po ng Panginoon. Okay? Kaya sabi nga, baka ang iba sa inyo dito, balik tayo sa ating topic, okay, na ang katawan ay nandito pero ang puso ay malayo sa Diyos. Ang mensahe sa umagang ito para po sa atin lahat, hindi lang po ito para sa mga baguhan, kundi para sa ating lahat. Okay? Na kung saan, lahat ng gustong manatili ay dapat lumago tayo kay Kristo. Big idea nito, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang tumanggap kay Kristo, siya ay nanatili, lumalim at patuloy na lumago sa Kanya kahit may pagsubok. Kadalasan sa iba, pag may pagsubok, doon bibigay. Ba? Mayroon kaming isang kapatiran, pero siguro naisip niya kasi parang nagtanong lang siya, sabi niya, Lord, bakit yung hindi Kristiyano, sila palong walang sakit? Kami Lord, naglilingkod kami, buong pamilya kami, Panginoon. Bakit ang dami naming sakit? Sila, na parang dinandaanan, binabaliwala ka, mas malalakas pa sila kaysa amin. Kung kayo nang magtanong sa inyo, anong dapat yung gawin? Ang sabi ko, may mga bagay na minsan mahirap ipaliwanag.
May mga bagay na minsan hindi nating kayang arukin. Pero kung kilala mo ang Diyos, magtiwala ka. Kasi diyan, patatagin ng Panginoon ang pananampalataya mo. Okay? 3 punto lang, ibibigay ko sa inyo rito. 3 lang ako para hindi tayo matatagalan. Una, sabi dito, ang pamagat dito ay abide and grow in Christ. Unang punto, walk in Christ. Lumakad na kasama si Kristo. Ayan, no? Katulad ng ganyan sa picture. Kapatid, nung lumakad ba tayo, kasama ba natin si Jesus o tayo lang? Okay. Sabi dito, kung paanong tinanggap si Kristo, mamuhay ng may pakikipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan kung paano ka nagsimula. Paano ka ba nagsimula buhay bilang Kristiyano? Okay? Unang-una, nakilala mo sa Panginoon, nandun yung pakababang loob. Di ba nagpakumbaba tayo sa Panginoon? At patuloy nating inaasa ang ating sarili sa Kanya ng time na yon. At lalong-lalo na sa ating pagsisimula, nandun yung pagsisi at pagsuko sa ating mga buhay. Pero bakit ngayon, mga kapatid, minsan di na natin kailangan si Lord? Alam ko na yan. Kaya ko na yan. Okay? Wala na yung pagpakumbaba, kundi nandun yung papakataas. Okay? Nawala na yung apoy, nawala na yung sigasig. Lalong-lalo na kung matagal ka ng Kristiyano. Nanatili ka pa rin sa dati. Ang problema ng mga Kristiyano ay naging pamilyar na lang sila sa Diyos. Hanggang sa nawalan sila ng passion sa Diyos. Iba po yung pamilyar ka sa Diyos at yung may passion ka sa Diyos. Okay? Sabi dito, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang once saved. Kaya yung iba, mayroon di ba, may nagtuturo, once saved is always saved. Pwede po yan pag nagpapatuloy. Pero kung once saved ka lang, tapos babalik ka sa dati, ay hindi po yun. Sa atin po, once saved, pero tuloy-tuloy. Dapat lumago. Dapat nakikita yung bunga. Tanong kapatid, may bunga ka na ba? Ano ba mga bunga, pastor? Mamaya, pag-usapan natin mga bunga na yan. Okay. Kundi, araw-araw na pagsuko sa Panginoon. Araw-araw na pinili mo si Kristo. Araw-araw na isinuko mo ang sarili mo kay Lord. Ang sabi dito sa Galatia, chapter 2, verse 20, magbabasa to tayo ng ibang talata. Sabi diyan, yan, sobrang laki. Dito na lang tayo. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa aking katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal o nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Kapatid, kamusta ang buhay mo ngayon? Hindi na ba talaga ikaw ang nabubuhay? Si Kristo na ba talaga ang nabubuhay? Bakit may narinig pa rin ako, Christian siya, pero bakit ganito? O nga naman, no? Bakit sa atin, pag nagkamali lang tayo, ang sabihin kagad nila, Christian ka pa naman. Bakit kung yung iba ang nagkamali, hindi nila babanggitin yung kanilang Alam nyo na, hindi ko na babanggitin, maka-live tayo. Baka sugurin ako dito. Okay? Bakit sa ating Christian ka pa naman? Leader ka pa naman? Board ka pa naman? Deacon ka pa naman? Bakit ganyan? Sabi nga dito, ang buhay Kristiyano, sabi nga dan, ay hindi lang ito ay doktrina, ito ay daily experience. Sabi nga dito, hindi ako ang nabubuhay. Ngayon kapatid, sino na ang nabubuhay ngayon sa iyo? Ang ibig sabihin yan,
wala na yung ating dating ikaw. Halimbawa, ikaw ay noon ay mapagmataas. Dapat ngayon mapagpakumbaba ka na. Ikaw noon ay mayabang. Dapat ngayon, humble ka na. Ikaw noon ay maraming besyo. Dapat ngayon wala na. At iniwan mo na yung dating ikaw. Eh bakit may maraming Kristiyano pa rin sila nagbabangayan? May problema po yun. Dapat ang kasalanan mo ay tinatalikuran mo na. Kung ang buhay pa rin, kung ang buhay mo ay dating ikaw pa rin, sabi diyan, baka hindi pa lubusang namatay ang sarili mo. Baka hindi pa naipako talaga kasama ng ating Panginoon sa cross. Kasi sabi nga, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Tingnan yung katabi nyo kung kamukha ba niya si Kristo. Mabait yan, dito lang sa church. Pero paglabas, ayan na, makikita mo kung sino siya. Sabi ko nga, hindi ko lubos maisip na magawa ko yung evangelism na yun kasi ayaw ko po yun. Yung magsasalita ka, habang dumadaan yung mga nagja-jogging, nagbabike, ang daming nagbabike eh. Nagmumotor, nandun ka. Sabi ko, Lord, salamat sa biyaya mo kasi kung hindi sa iyo, hindi ko magagawa to. Sabi ko nga sa kanila, malinaw ba yung sinasabi ko? Pastor, malakas, parang galit ka nga eh. Hindi naman. Kasi open eh, yung open area eh, pag nagbulong ka lang, at napakabuti ng Panginoon dahil nandun yung kapatid ko. Na minsan ko lang makikita yan, hindi kami talang makikita yan, nakikita kami sa Surigao pa, biruin mo. Pero taga Valenzuela lang yan. At nung time na yun, nandun kami, nung sa April 2, nandun din pala siya, nagbabike, nakita ko siya. Sabi ko, kapatid ko to hindi ko magkamali, kapatid ko to. Pero nilapitan ko muna. Pagsabi ko, Tol, uy, anong ginawa mo dito? Nagpasyal lang. Mahilig din pala siya magpasyal. Sabi niya, ikaw, anong ginawa mo rito? Sabi ko, may evangelism kami, sumama ka. Sige, mamaya punta ako doon. Eh, nandun naman siya nakikinig. Sa biyaya po ng Panginoon, nakasama ko yung kapatid ko. Purihin po ang Panginoon. Kaya ako din, naglakas din loob kasi nandyan yung kapatid ko eh. Kumbaga, sabi nga nila, pakitang gilas, pero hindi naman po yon. Kinakabahan po ako nung time na yon. Pero sabi ko, Lord, guide me with your Holy Spirit. Ikaw po mangungusap sa bawat isa. At salamat, may tumanggap, may nakikinig. At sabi nga ng mga elder ko, Pastor, hindi nawala ang kabuluhan ang salita na pinahayag mo doon sa biyaya po ng Panginoon. Okay? Ang sabi po dito sabi nga, kung buhay pa rin yung dating ikaw, yung dating pagkatao mo, nung hindi mo pa kilala ang Panginoon, baka hindi pa lubusang namatay ang sarili mo. Kasi sabi nga, tayo ay patay na sa kasalanan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa panampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ang tunay na paglakad kay Kristo ay hindi nakadepende sa emosyon. Ay, basaya ako ngayon, sister, gawain tayo. Ay, sister, wag muna kasi wala ako sa mood. Kasi nag-away kami ng mister ko. Biruin mo. Away ng mister mo, idamay mo yung gawain ng Panginoon. Ano pa? Hindi nakadepende sa sitwasyon. At hindi nakadepende sa resulta. Sige, punta ako doon sa gawain kasi total, binibless naman ako ng Panginoon. Eh paano kung hindi ka i-bless ng Lord, di ka pupunta sa gawain? Sabi nga, ang tunay na paglakad kay Kristo hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi nakadepende sa pananampalataya. Nung wala pang bubong yung namin, yung church ng Dampalit. Umulan, bagyo yun eh. Baha na sa kanila,
doon sa mga member ko, nag-text. Ang sabi, Pastor, matuloy po ba ang gawain? Sabi ko, bakit hindi? Sabi na, kasi Pastor, baha sa amin. Baha pala sa inyo, sa amin hindi eh. Pastor, baha sa amin, hindi po kami makalabas dahil yung tubig malaki. Sabi ko, kung hindi ko makalabas, edi dyan na lang kayo sa bahay nyo, magpe-pray kayo. Tapos sabi ko, basta kami, tutuloy. Ang daming daming text, Pastor, tuloy, tuloy. Pastor, tuloy, tuloy. Pastor, bakit hindi kayo makalabas? Sige, okay lang. Alam nyo, yung mga nag-text, nakalabas. Sabi ko, bakit nandito kayo? Kasi Pastor, sabi mo tuloy eh. Sinuong na lang namin ang baha. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi sa emosyon. Pananampalataya. At noong time na yon, napuno po yung bahay namin na parang mga, sabi nga, mayroon na doon nakakapit, mayroon doon sa taas. Sabi ko, Lord, ito na to, last namin to na magtitipon kami sa bahay na to. Susunod, Lord, aayusin mo yung lugar na yan. Biyaya po ng Panginoon. Nung anniversary namin, di po kayo nahirapan. Although, mainit, siyempre, wala pa naman aircon. Yung hangin, galing po sa ilog. At may mga amoy yun. Naaamoy nyo siguro yun. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ng bubong. Pero bago po yun nangyari yung anniversary niyo yun, sabi ko nga, walang-wala talaga kami. Huminga ako ng tulong sa Mother Church. Mayroon silang binigay. Pero walang-wala talaga kami. Sabi ko, Lord, pupunta po dito yung taga Caloocan. Sabi ng mga elder ko. Sabi ko, kamusta yung anniversary natin? Yung pagkain. Ako, Pastor. Mayroon po tayong pondo dyan, Pastor. 4K lang. Ako, 4K. Mapakain ba natin itong taga Bethel? Sabi ni Ate M, sabi ko, Ate M, ilan po pupunta ng mga choir? 25. Wow! Sa 4K pa lang, sa inyo na yan. Wala na kami. Talagang ako, balisang-balisa akong time na yon. Wala akong ginawa, kundi, Lord, bahala ka na. Bahala ka na. Bahala ka na. Parating ng parating, paubos ng paubos naman. Padagdag ng padagdag yung gastusin. To the point, sabi ni ng isang sekretary ko, Pastor, mayroon po tayong ganito, kailangan po namin ganyan. Ako, sabi ko, sa treasurer, ate, magkano dyan? Pastor, wala talaga, sagad na tayo. Sabi ko, tutuloy pa ba natin yung anniversary natin? Sa totoo lang, sabi ko, ako noon, time na yon. Doon, sabi ko, Lord, dito mo siguro, ipapakita kung sino ka. Kaya, nung time na yon, abang nagpipray ako sa Panginoon, yung anak ni Ate Ana, yung namin, sekretary, treasurer, umano siya, tumutulong na. Tumutulong na. Biruin mo, anak, tumutulong na. To the point na, sabi ko, Lord, bahala ka na. Hindi na ako na gano'n. Hindi na ako nag-isip. Bababaliw ako sa kakaisip, saan ko simula, saan ako maghahanap, sino lalapitan ko. Wala. Pero salamat, dumating po yung time na anniversary na, kinukumpleto ng Panginoon. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. At yung pagkain na, sabi nga, kulang, sumusubra-sobra pa. Nakadala pa nga yung iba sa biyaya po ng Panginoon. Sabi nga ng mga kasama ko, Pastor, napakabuti ng Panginoon, no? Sobra-sobra pa, akala natin kukulangin tayo. Sabi ko, mayaman ang atatay natin. Hindi niya tayo pabayaan. Sa biyaya po ng Panginoon, hanggang sa nakapunta yung Bethel, nakita nila may bubong na-extend na konti yung lugar namin. Biro mo sa loob ng 1 taon, pinaprogress ni Lord. At ngayon, malapit na kami, masarado yung church na yon. Pagbalik nyo, aircon na. Sa biyaya ng Panginoon. Okay. Tuloy nyo lang yung prayer. Prayer ang kailangan namin. Pero kung mayroon pang masigi sa prayer, na dagdag doon, okay lang. Okay. Sabi dito, sabi nga, ang tunay paglaki kayo, so hindi lang nakadepende sa emosyon. Kung emosyon ko noon ay hindi okay, di
Sabihin ko, edi wag na natin tuloy itong anniversary, sa susunod na lang. Pero hindi. Sabi ko, Lord, nilagay mo ako dito, although tinutulak, ay hindi naman tinutulak, pero gano'n na rin yun. Inaano ko ng mga kasama ko sa board na, ay, sa'yo na yan. Pero hindi po. Ginamit lang sila ng Panginoon, pero si Lord talaga nangungusap sa akin. Sabi ko, Lord, nilagay mo ako dito, ikaw ang bahala. Biyaya ng Panginoon. Ganon kabuti ang Lord. Sabi nga, parang paglakad daw sa dilim. Hindi mo man nakikita ang daan, pero alam mong may gabay ka. Kami po, doon sa probinsya namin, di ko katulad dito na yung mga ilaw, may ilaw sa kadaan, pero sa amin doon walang ilaw. Pero sinusundan lang namin, ang liwanag na galing sa... Hindi buwan. Yung langit, yung ulap. Pag nakikita namin yan, dyan lang kami nakaano yan. Pero makarating naman kami sa bahay. Okay? Bakit? Nagtiwala kami. Nampalataya kami. Okay. Kahit walang sagot, manatili ka. Kahit walang himala, magpapatuloy ka. Okay? Kaya magpatuloy tayo sa paglakad na kasama ang ating Panginoon. At kung gusto tayong manatili at magpatuloy, kailangan natin ito yung pangalawa. Be rooted and built up in Him. Rooted, ang salitang ugat. Ito yun. Okay? Ay nangahulugan, deep connection. Ito yung hidden strength. Okay? Ito yung isang mga Kristiyano na sa kabila ng mga pagsubok, masaya. At hindi mo alam na may pinagdaanan sila kasi masaya eh. Parang katulad sa amin, sabi ito si puro wala siguro tong pagsubok. Itong si pastor na to walang pagsubok. Anong walang pagsubok? Hindi nyo lang alam. Okay. Kaya mayroon nga doon, mayroon akong nabasa sa Facebook na sabi, minsan ang pastor pag kinukumusta mo, sasabihin ng sagot, okay lang. Pero sa totoo lang, hindi po okay. Bakit? Ang dami po yung problema. Problema sa bahay, problema sa pamilya, at lalo na problema sa church. Na ang bawat isa sa inyo ay dinadala ng pastor. Kaya pag mag-encounter kayo ng pastor, pag-pray nyo na lang. Pastor, alam ko hindi ka okay, kaya pag-pray kita. Sasabihin lang ng pastor na okay para pag sinabi, ano ba naman itong pastor na to? Napakahina naman. Okay? Pero sabi niya, lahat ng pastor, hindi po okay. Totoo lang. Pero maging okay lang yan dahil andun ang Panginoon. Kasama po ang Panginoon. Okay? Ang ugat hindi nakikita, pero ito ang nagbibigay buhay. Maraming gustong makita ang bunga o makaranas ng bunga, pero ayaw magpalalim ng kanyang ugat. Dapat nagkakaroon tayo ng ugat. Kapatid, tanungin kita, may ugat ka na ba? Be-rooted ka na ba? Saan? Sa Panginoon. Yung pananampalataya mo, nagkaroon na ba yan ng ugat? Okay. Na kung saan, sa kabila ng mga pangyayari, okay, yung ating ginagawa, may nakakita o wala, ano yung nalulugod ba ang Panginoon? Kamusta ang prayer life natin? Sa Dampalit po, ano na po namin yan, mga isang buwan na siguro namin yan, prayer meeting namin yan, every Saturday. Kaya kahapon sabi nila, Pastor, tuloy pa po pa yung prayer meeting natin. Sabi ko, bakit hindi matuloy? Wala kayo, Pastor, bakit ako ba nagdadala ng prayer? Hindi naman ako doon, si Lord naman yun. Nandiyan kayo. Ay, oo nga, Pastor, no? Anong gagawin namin, Pastor? Mag-share ka ng isang salita, and then, tapos mag-pray kayo. Hindi naman nakasalalay sa pastor yun. Sino ba tutugon? Ang pastor. Sabi niya, oo nga, Pastor, sabi nga namin, tuloy nga, sabi niyo. Tuloy. Tapos pagdating namin, binisita namin ni Mrs., tapos na sila. O biruin mo. Sa biyaya ng Panginoon. Kasi bakit? Sabi ko, napakahalaga po yung prayer. Kasi dyan po tayo hubugin ng ating Panginoon. Yan po yung natin,
pang-encounter sa kaaway. Sa prayer, kikilos ang kamay ng ating Panginoon. Ano pa? Devotion natin sa Panginoon. Okay? Devoted ba tayo? Doon, sinusukat ang lalim ng ugat ng bawat isa sa atin. Yung root. Okay? At ito yung pangalawa. Una, be rooted. At pangalawa, okay, built. Built up. Process. Okay? Ang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, ang paglago bilang isang Kristiyano ay hindi yan on the spot. Okay? Na pag natanggap mo si Kristo sa buhay mo, pagkasunod mo atin ng church, ay ano ka na? Nag-share ka na, nagpipray ka na, nagiging leader ka na. Hindi po yun. Sabi ko nga ako, nung tinanggap ko ang Panginoon sa probinsya namin, pagbalik ko ng church sa young people, pinag-pray. Inasign ka agad ako magpe-pray. Kasi siyempre, tinanggap ko na si Jesus. Ay, Kristiyano na to. O, ikaw yung mag-ano ngayon. Tinatawagan ko po si Brother King ang mag-pray. Sabi ko, itong tao na to, parang sinasagad yung pasensya ko. Alam niya naman na first time ko palang magpe-pray. Anong pipray ko? Ano sasabihin ko? Sino dito nakaranas ng ganon? Kaya pag may nagsabing ganon, sister, pwede ba? Understand ka na lang. Kasi once na yan ay may ugat na, lumago na kay Kristo. Pag sinabi mo, sister, ikaw magpipray, diretso na yan. Hindi na yung pag sinabi, sister, ikaw magpipray. Ha? Ako? Ako talaga, sister? Sure ka? Nagtatanong pa, ikaw na nga eh. Kasi parang akala niya na barang baguhin pa. Pero kung hindi mo naman alam, sabi mo, pwede ba? Sa next year na lang ako. Next year talaga? Ako nung time na yon, sabi ko, itong tao na to paglabas lang, babangasan ko to eh. Sabi niya, kasi mayabang po ako noon. Alam po ng mga kapatid ko yun. Mayabang po ako noon. Sabi ko, paglabas lang. Tapos maya, naunahan ako, lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, brother, pasensya ka na ha. Natawag ko yung pangalan mo. Sabi ko, oo nga, ikaw naman kala mo, pinahiya mo naman ako sa mga kasama natin. Di ba may ganon? Alam mo naman na first time ko, anong ipag-pray ko? Kaya nga, sa susunod nga, sige, okay lang. Naunahan ako, hindi ko na nabangasan. Naunahan na ako eh. Okay? Kaya, minsan, doon sa Dampalit, pag sinabi ko, sister, ikaw magpipray, yuyuko kami niyan. Ay wala, tahimik. Kalabitin ko na yung kasama ko. Mag-proceed ka na, pipray. Siya nagpipray. Tapos, pagkasusunod naman ulit, di ko na siya tawagin. Mga ilang buwan, pag tinawag ko, ayan na, nagpipray na siya. So, nai-realize na, ay okay na siya. So, dapat, hindi la doon. Dahil kung matagal ka ng Kristiyano, dapat marunong kang magpipray o mag-pray. Kasi, sabi nga, mayroon daw ditong pangyayari na matagal na siyang Kristiyano, hindi marunong mag-pray. Naging leader pa, pero hindi marunong mag-pray. Okay? Dapat sa atin, marunong tayong mag-pray. Okay? Kailangan daw, ang pagbabago daw o ang paglago hindi instant. Kailangan may panahon. Kapatid, ilang taon ka na dito sa church? May pagbabago ba nakikita sa buhay natin? Yung dating mahiyain, ngayon na ba ay walang hiya na? Ay hindi naman yung ganun. Kasi iba yung meaning dito pag sinabi mong walang hiya. Kundi nawala yung hiya. Ayan. Mamaya ako naman batuhin ito sa naka-live stream tayo. Okay? So totoo lang, sa biyaya po ng Panginoon, nung time na yon, nawala yung hiya ko. Nung tumayo ako doon na nagsishare, sabi ko, Lord, i-reject kami, pero sa totoo lang, ikaw yung ni-reject nila. Ay yung mga kasama ko, bigay ng tracts. Kahit na nagbabike, binibigyan.
Yung iba naman, tinatapon. Yung iba naman, binubulsa. Yung iba naman, binabasa. Pero, ang nakikita ko sa mga kasamahan ko, hindi sila hindi sila nahihiya. Mga makakapal ang mukha. Sabi na pastor, first time kasi namin itong gawin to magbibigay ng tracts. Na-enjoy nila. Sabi na alam namin pastor na yung binigay namin, pag nireject nila, hindi kami ang nireject nila, kundi si Lord. Sa biyaya po ng Panginoon. Okay. Ano pa? May disiplina. At kailangan sumunod. Kailangan may pagsunod. Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, sabi diyan. Okay, mapalad ang mga taong nagtiwala kay Yahweh, pagpalain ang umaasa sa Kanya. Ano daw? Mapalad daw. Mapalad po tayo. Kung ikaw nagtiwala sa Panginoon, mapalad ka. Kasi pagpapalain ka ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa verse 8, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat nanatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay walang alalahanin o wala itong alalahanin, patuloy pa rin ang pamumunga. Biruin mo yun. Yan yung isang buhay ng isang Kristiyano. Inihalimbawa siya doon sa punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. May tubig. Na kahit anong tag-init, hindi siya malalanta, hindi siya natutuyo. Ganon din tayo dapat mga Kristiyano. Once na ikaw rooted, naka-built up yung foundation mo sa Panginoon, hindi ka matutuyo, hindi ka susuko, hindi ka atras, lumalaban ka. Dahil yung source mo, tuloy-tuloy. Okay? May isang kapatiran, okay, pupunta siya ng gawain, walang-wala na siya Wala siyang pamasahe, wala siyang ganito. Kasi nung dapat niyang ipamasahe, nagamit sa ibang mga bagay. Pero nagtiwala sa Panginoon. To the point na malapit na yung pag-alis niya, pinoprovide ng Lord ang pangangailangan niya. At sabi niya doon sa misis niya, magtiwala ka lang kasi sa Panginoon. Tatagan mo yung pananampalataya mo. Tibayan mo lang yung pananampalataya mo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang taong nakaugat sa Diyos ay hindi umaasa sa tao. Hindi natitinag sa sitwasyon. Hindi nawawala ng pag-asa. Kasi bakit? Kilala mo yung Diyos mo Kaya kahapon nga pagpunta namin doon, pagpasok namin, hindi sila nag-aircon. Ang init sa loob ng bahay. Sabi ko, ang init dito kasi pastor, patay po yung aircon. Mahal na kasi pastor yung yung kuryente, nagmamahal na, nagtataas na lahat. Yung height na lang ang hindi nagtaas. Sabi ko sa kanila, buksan nyo yung aircon. Sabi ko sila, kasi pastor, mahal Tapos may nakarealize, oo nga pastor, no? Mayaman pala yung tatay natin sa langit. Binuksan. Sabi ko nga, mayaman tatay natin pero hindi ka nagtitiwala sa tatay mo. Nangangamba ka pa rin, nag-alala ka pa rin. Okay. Sabi nito, hindi natitinag sa sitwasyon, hindi nawala ng pag-asa. Okay. Ito yung halimbawa ng puno sa tabi ng ilog. Kahit mainit ang panahon, may supply na tubig. Kahit may pagsubok, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ko doon sa kapatiran natin na parang mayroon siyang pag-compare doon sa buhay ng hindi nakakilala sa Panginoon at nakakilala sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, God knows everything. Magtiwala ka lang. Ito yung sinasabi ko nung sa prayer meeting, huwag mainip. Huwag mainip. Sabi mo sa katabi mo, huwag mainip kung mayroon siyang ninanais sa Panginoon. Huwag kang mainip, kapatid. Kung sabihin mo, yung buong pamilya mo, madala mo sa Panginoon, at until now, hindi pa, huwag mainip.
Alam ko, bawat isa sa inyo, desire nyo ng pamilya nyo, buong sambahayan nyo, may dala sa Panginoon. Minsan, nagtatanong ka na, Lord, may kulang ba? Ano dapat kong gawin? Huwag kang mainip. May pinaprocess na si Lord. Kasi ang salita ng Lord ay hindi mawalang kabuluhan. Yung iba, umaasa na lang sa Sunday service. Ang tawag doon, sambahay. Samba, bahay. Okay? Sabi pa nga ng isang kalalakihan, sabi niya, Pastor, 20 years na po ako sa church. Ngayon lang po ako nakarealize ng ganito, na sumama sa mga ministry, sumama dito, naglilid ng ganito. Pero sa loob ng 20 years, sabi niya, wala, bahay lang ako, church, bahay sa church. Parang kulang talaga. Kasi wala yung pakikipag-fellowship mo. Sabi nga doon ni Paul na huwag niyong kaligtaan ang pagdalo ng mga maliliit na gawain. Kasi yan, yung mga bagay o panahon na kung saan magpapalakas ang bawat isa. Di ba? Doon sa maliit na gawain, may patutuo. At doon naman sa patutuo na yun, doon makikita sabihin, o ikaw sister patutuo, hindi, wag na, mahihiya ako eh. Hindi nga. Kahit ano lang, mga 10 minutes lang, o kaya 3 minutes lang. Yung 3 minutes na, umabot na ng 1 oras. Tapos sabihin, nahiya kasi ako, pasensya na po kayo. Nahiya pa yun. Kaya doon sa small group, doon, ang bawat isa sa atin ay lalago. Okay? Lalago. Hindi lang, sabi dito, hindi dapat tayo mabuhay sa tira-tira anointing. Na pagdating dito sa church, puspos ka. Paglabas sa church, wala na. Ba? Puspos ka nga pagdating dito, puspos ka, paglabas sa church, may kaaway ka, huwag mo akong anuhin na, galing ako sa church. Andito yung kasama ko, riresbakan ka niya, na yari ka. Diba? Biruin mo, galing sa church, pagdating doon, naghamoy ng away. Tapos, buti nga, hindi nakita si pastor. Kung nakita, kita mo yon, yung gwapo na yon, pastor namin yon. Susumbong kita. Wala na. Puspos ng Holy Spirit. Hindi ganoon. Dapat may connection tayo kasi kung may connection ka, maka-encounter ka ng ganong sitwasyon, mapagtagumpayan mo yon. Okay? Kailangan mo ang sariling connection sa Diyos. Okay? Ang sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Dito nilang tulad. Okay? Yung isang tao na nakakonect kay Lord. Sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayong malakas na hangin. Nang malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi na naggiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Dalawa pong senaryo dito makikita natin, dalawang tao po nagtayo ng kanyang bahay. Yung isa, tinayo sa bato. Parehong bahay. Pero ang nakakaiba, yung pundasyon. Kasi yung isa nakatayo sa bato at yung isa sa buhanginan. At pareha, dumating yung mga pagsubok, bagyo sa buhay, yung isa na hindi natitinag. Binayo. Ganon din yung isa, binayo. Malakas na hangin. Pero hindi siya natitinag. Bakit? Sa bato. Yung isa, isang ihip lang, bagsak na. Dapat ganun yung buhay natin. Ang pundasyon natin ay dapat nasa ibabaw ng bato. Okay? At paano natin magawa yon? Yung sumunod sa kanyang salita. Marami na po tayong natutunan. Okay? Mayroon akong mga napakinggan. Sila, puro sila mga Kristiyano, nagbabangayan. Sabi ko, ang dami niyong natutunan.
Dami ng sermon na dapat nating natutunan natin, pero ang tanong, in-apply ba natin? Sabi dito, maraming listener pero kaunti ang doer. Ang kaalaman na walang pagsunod, walang kapangyarihan. Kaya sabi dito, kapag tama ang lakad at malalim ang ugat, sabi niyan, may resulta, may bunga. Kasi ang puno, okay, pag walang ugat, walang bunga yan, matutumba yan pag may mga bagyo. Okay. Kaya dapat magpalalim tayo at lalong maging close ang ating relasyon sa Panginoon. Pangatlo at panghuli, abound in faith and thanksgiving. Abound in faith and thanksgiving. At sabi pa dito, sa binasa natin, sumasagana. Ibig sabihin, nag-uumapaw. Okay? Ang sabi dito sa verse na natin, okay? Magpakatatag kayo sa 7 at isalig niyo sa kanyang buhay, magpakatibay kayo sa pamanpanataya, itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Okay? Lagi daw magpasalamat sa Diyos. Okay? Dapat nag-uumapaw. Hindi nagkulang po ang ating Panginoon at dapat hindi pilit. Dapat yung pagpupuri natin kanina, dapat mula sa puso natin. Hindi lang yung kaya ka kumawit kasi schedule mo. Kaya ka tumugtog, ka-schedule mo. Paano kung hindi mo schedule? Hindi ka magpupuri, hindi ka mag-worship sa Panginoon. Dapat nag-uumapaw. Dapat nagmula sa puso natin. Okay? Kapag nakakabit kay Kristo ang bawat isa sa atin, natural ang pagpapasalamat. Kahit maliit, ay salamat. Hindi, yung iba, ano naman to? Wala nang iba dito. Ito na lang, ang liit-liit naman. Magbigay pa, ang liit pa, kulang pa sa amin. Pero kung ikaw ay nakakonek kay Jesus, natural ang pagpapasalamat, natural ang pananampalataya, at nag-uumapaw. Pero kung ang Kristiyano ay hindi nakaugat, hindi nakakonek kay Jesus, yan po yung mga Kristiyano, puro reklamo. Mayroon ba dito? Wala dito sa loob. Nandun lang sa labas, wala sa dampalit, sa labas lang yun. Pag inutusan mo, ako palagi, bakit siya, nakaupo lang, hindi mo utusan. Kaya pag tayo nakakonek sa Panginoon, wala na yung reklamo. Sa totoo lang, pag sinabi ni ate, Pastor King, ikaw yung dati nagrereklamo ako nun. Alam niyo yan. Pero nung sinabi ni Pastor King, ikaw po magsalita na kita, praise the Lord, ate. Your wish is my command. Bakit? Dito ako dinala ng Panginoon. Hindi, mahal ko si Lord. Sa biyaya po ng Panginoon. Kaya nung sinabi na sa akin, Pastor, mayroon po tayong evangelism. Sabi ko, sige. Tapos, sino yung mag-share doon? Sabi ng mga elder ko, hindi ikaw. Sabi ko, ang galing nyo. Ginagaya ko si Pastor. Sabi, sinong nakaisip nito? Siya ang gagawa. Sabi ko, sino ang nakaisip nito? Siya ang gagawa. Sabi niya, ha? Sabi ko, ikaw yung nakaisip, ikaw yung gagawa. Pero inano ko sila. Sinujoke ko lang sila. Pero pagdating doon, talagang tumayo ako. Kasi pastor nila ako eh. Mahirap na yung pastor nila ako, tapos inutusan ako, ang tigas-tigas ng ulo ko. Tapos sasabihin ko sila, dapat kayo sumunod. Sasabihin, ikaw, sumunod ka ba? Ay, babalik sa akin. Okay. Kaya, dapat, kung ano yung sinasabi natin, ginagawa natin. Ginagawa natin. Hindi yung puro reklamo. O sino dito sabing ang buhay naman parang ganito lang. Ay, nako na naman to. Ako na naman. Ang hirap ba nito?
Dapat hindi, araw-araw magpasalamat tayo sa Panginoon. Okay? Bakit? Kasi kung puro tayo reklamo, puro tayo angal, may mga Kristiyanong angal na angal eh. Baka disconnected ka na sa source. Kasi kung totoo mahal mo si Jesus, dapat nag-uumapaw ang kasiyahan. Kahit saan ka ilagay. Kahit sabihin ng presidente ng kababayan, oh, ito gagawin mo ha. Sige, okay lang yun. Ikaw magsalita ka, praise the Lord. Sabihin ng, brother, ikaw na magsalita. Ako na naman, ako na kalang linggo. Ako ba yung iba? Wala bang iba? Hahanap ka na. Pero dapat hindi ganon. Kasi kung tunay kang nakakonect, sabi nga, nandun yung pag-uumapaw at ang kasiyahan. At sabi dito sa verse ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Okay. At magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ano daw? Magpasalamat. Sino ditong may problema? Wala. May karamdaman. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Bakit? Doon nyo makikita na ang Lord ay nagpapagaling. Sino dito walang pera? Yun, hingi kayo sa katabi nyo. Joke lang. Mga mayaman yung katabi nyo. Hindi. Doon nyo makikita na nagpo-provide ang Lord. Kaya doon sa dampalit, bakit ko binibida ang dampalit? Katulad yung pag si Pastor Romel, binibida niya yung bibag. Binibida ko rin dampalit. Bakit? Nakikita ko yung galaw ng Panginoon eh. Lord, walang-wala kami, pero Lord, salamat dahil dito mo ipapakita na ikaw ay nagpo-provide ng aming pangangailangan. At doon tumibay yung pagtitiwala at mananampalataya ng mga taga-dampalit. At masayang-masaya sila sa biyaya po ng Panginoon. Okay. Hindi sinasabi dito na magpasalamat ka kapag okay ka. Walang sinasabi dito. Ang sabi dito, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Walang ano yun. Walang, ang tawag doon? Yan na yun. Kundi lahat. Walang occasional, walang exempted. Kahit sa lahat, sabi dito, kundi sa lahat ng bagay, kahit may sakit, kahit may problema, kahit nasaktan. Sino dito nasaktan? Magpasalamat kayo sa Panginoon, nasaktan kayo. Ayun, may nagtaas. Kahit hindi niya itaas ang kamay niyo, kilala kayo ng Panginoon. Okay? Kahit na mga maraming pagsubok, pasalamat pa rin kayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali, may dahilan ang lahat. Sabi ko nga doon sa isang kapatiran namin, kaya mo yan. Laban lang. Laban lang. Kasi ang buhay Kristiyano, hindi yan hallelujah lang. Nakaupo ka lang, basta-basta dyan. Nakaupo ka nga, marami kang problema ngayon, kapatid. Nakikita ka ng Lord. May mababigat kang dinadala ngayon. Mamaya, isuko natin sa Panginoon. Total, pumunta ka naman dito, edi iiwan mo na yung dala-dala mo. Pag iniwan mo, wag mo nang ulit dalhin. Yung iba, iniwan na, tapos maya-maya, baka hindi kinuha, kukunin ko na lang, sayang naman. Naiwan, di, iwan mo na. Ang sabi nga doon, cast, ihagis ang yung, mga bagay na mabigat na dala-dala mo. Okay. Ang sabi sa Hebreo, sa 11 verse 6, malapit na ako matapos, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ano daw? Nagbibigay ng gantimpala, humahanap sa Kanya. At dapat daw, yung pananampalataya daw, dapat maging matibay. Kasi kung wala tayong pananampalataya, doon na nagpapakita na hindi mo kilala ang Lord.
Wala kang Diyos sa buhay mo. Pero kung may Diyos ka sa buhay mo, ito yung sinasabi, manampalataya ka. Kasi kinalulugdan ng Lord yung mga taong nanampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya hindi lang paniniwala. Ito ay pagtitiwala kahit walang kasiguraduhan. Sabi nga dito, parang pagtalon daw sa tubig na hindi mo nakikita yung sasalo, pero alam mo may sasalo sa iyo. Biruin mo yung ganun pananampalataya. Okay. Kung may pananampalataya ka, hindi ka titigil. Kung may pananampalataya, hindi ka titigil sa paglilingkod. Kung may pananampalataya, hindi ka titigil sa pagpipray na maligtas yung buong sambahayan mo. Huwag kang titigil, huwag kang susuko. Ano mga pagsubok na ranasan natin. Kasi alam ng Lord yun lahat. Hindi tayo susuko at hindi tayo uurong. Mga kapatid, sa umagang ito, hindi lang sapat na tayo nakikinig. Bakit ito yung talata, paalaala po sa atin dito? Baka mayroong iba rito, masaya na siya, pag nagsimba, okay na, nakapunta siya sa church, okay na. Hindi po yun. Hindi sapat yung umatin ka lang sa church, hindi sapat yung natutunan mo yung Bible, kundi dapat lumago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Baka sa umagang ito, matagal ka ng Kristiyano, pero hindi malalim ang connection mo sa Panginoon. Na pag may mga problema, bibigay agad. Pag may mga sitwasyon na mangyayari, galit agad. Baka itong panahon, kapatid, na gusto mo muling i-connect sa Panginoon. Na gusto mong tumibay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag nating hayaan na katulad dati, parehong level pa rin, parehong kasalanan pa rin, at pareho ang buhay pa rin until now. Hindi ka niligtas ng Panginoon para balikan mo yung dati. Hindi ka niligtas ng Panginoon para manatili sa kalagayan mo. Hindi ka niligtas ng Panginoon para manatili sa sitwasyon mo. Niligtas ka ng Panginoon para lumago ka, kapatid, at magpatuloy sa Kanya sa paglilingkod. Panahon mo na po na tayo lumago. Panahon na po na tayo kumilos. Malapit na dumating si Lord. Ano ba ang purpose ng buhay mo? Sabi na isang kapatiran dito, Pastor, first time ko nagsishare sa taxi. Praise God. Sabi ko, nagawa ko rin yan. Kasi yung first time na ginawa mo, sa susunod tuloy-tuloy na yan. Kasi sabi nga, si Lord din ang nagbibigay ng mga ninais natin. Si Lord din yun. Kasi kitang-kita ni Lord yung heart mo. Kaya ibibigay talaga sa'yo. At dapat, gawin natin na ayon sa kalooban ng Diyos. Panahon na, kapatid, na lumago tayo. Panahon na lumalim tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. At panahon na manatili tayo kay Kristo. Tayo po'y lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord God. Kung sa umagang ito, kapatid, ikaw ay nanlalamig, nangihina, at hindi mo na naranasan ang apoy ng banal na Espiritu Santo. Pwede ba natin muli i-connect? Baka naman naputol. Tingnan natin po yung buhay natin. Lord, nakakonek pa ba ako? Lord, bakit nang ganito nangyari sa akin? Bakit na yung bigla na lang ako magalit na walang kadadahilan? Paalala po sa atin ng Panginoon.
Sa umagang ito, muli po nating isuko ang buhay natin sa Panginoon. Huwag po tayo bibitaw. May mga pananalangin na hindi tinugon ng Lord, huwag kang bibitaw. Alam ng Lord yun. At balang araw, makikita mo ang sagot ng Panginoon. Dahil si Lord ay tapat sa kanyang mga pangako. Sino sa atin dito na nangailangan ng prayer sa umagang ito? Tayo po'y lapit doon sa harap. Lumapit tayo na may pananampalataya. Lumapit tayo na may pagsuko sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, O Holy Spirit. Holy Spirit, move in this place. Sige po. Kung sa isip mo, nang lamig ka, na nung unang nakilala mong Panginoon, ramdam mo ang presensya ng Lord, baka nawala yung first love mo, kapatid. Yung the joy of salvation, ang sabi nga ni David, restore unto me the joy of my salvation. Renew your spirit within me, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you. Kapatid, nakikita ko po kayo ng ating Panginoon. Kung tayo nagkamali, sabihin po natin yung ating naramdaman. Yung damdamin natin, sumagang ito. Hallelujah, hallelujah. Meron pa ba? Sige po, wag po tayo mag-alingahan, kapatid. Wag po tayo magdududa. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Tapat po siya. At kahit kailan, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. You are so great, God. Oh, hallelujah. Oh, Holy Spirit. Muli, Lord God, namin ihandog ang aming mga buhay sa iyo. Muli, Lord God, i-connect mo, Panginoon, ang nasira, O Lord God. Lord, yung source, Panginoon, O God, maranasan, Panginoon, ng bawat isa sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord God. Purihin ka, Lord. Purihin ka. Touch everyone of heart, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, I give you my heart. Kapatid, yung awit na to, awitin natin ang buong puso. Ito po yung ating covenant, commitment muli sa Panginoon. Habang inaawit mo to, kapatid, paparanas ng Panginoon yung kanyang kabutihan. Ipaparanas ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Hallelujah! Oh, yes, Jesus.
Magtiwala po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Lord sa buhay mo, kapatid. Hindi pa tapos ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. May maganda siyang gagawin sa bawat isa sa atin. Kaya wag tayo susuko. Wag tayong uurong. Kundi manatili tayo at lumago sa pananampalataya. Hallelujah. Feel the presence of God this morning. Magigman sa live stream na to. Kapatid, hindi malayo ang Panginoon. Kung ikaw may karamdaman, angkinin mo ang kagalingan. In Jesus' name. Ano mang klaseng sakit yan? Lord, I rebuke. Lord, we ask healing right now. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Kapatid, kung pinalakas ka ng Panginoon, purihin mo ang Panginoon. Kung pinagaling ka ng Panginoon, awitan mo ang Panginoon. Hallelujah! Lahat po tayo magpuri sa Panginoon. Oh God! Hallelujah! Hallelujah! Let us worship the Lord. Let us worship the Lord. Let us worship the Lord. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa po nating awit ng I will worship without instrument. Ihandog po natin ito sa umagang ito sa ating Panginoon. I will worship. Kapatid, ibuka mo yung labi mo. Purihin mo ang Panginoon. May ginawa po si Lord sa buhay mo, kapatid. Hindi po dapat natin itago, kundi ating ipagbunyi. Ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Habang inaawit mo tong awit na to, tong lyrics na to, damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It is the time to worship the Lord. The time, open your mouth and worship God. Declare mo ang kadakilaan ng Panginoon. Hallelujah. 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 Oh Lord God. Minsan pa. Touch everyone. Hallelujah. Hayaan po natin mangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pakinggan po natin kung ano sinasabi ng Holy Spirit sa umagang ito. May pinalakas ang Panginoon. May pinagaling ang Panginoon. By faith. May pinatatag ang Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We praise you, we praise you, we praise you. God, napakabuti mo. At kahit kailan hindi ka nagkulang. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Narito po tayo pong sambahin siya. Ano man yung ating mga kahilingan, ibigay po natin yan sa Panginoon. Ano man yung ating mga daladalang mabigat, ibigay po natin yan sa Panginoon. Kapatid, iwanan mo na yan. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Kaya sikiya rababababa. Yakaya sandara yakaya sikiya rababababa kaya sakaya. Oh, Lord. Yes, God. Hallelujah. 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 Lord God. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Napakabuti mo. You are so faithful. You are so faithful. Hallelujah. 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 Kaya sikiya. Hallelujah. Lord, speak to one of us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is powerful. Nothing impossible with God. Nothing impossible with Him. Ano man yung ninanais mo, kapatid, tinugon na ng Panginoon. Minsan, hindi natin alam. Pero magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Panginoon, salamat po. Mula pa noon, Lord God, hindi ka nagbabago hanggang ngayon. Natili kang tapat sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. At sa lahat ng pagpapala na binigay mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. 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 Let us worship the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan mo, kapatid, kung naranasan mong presensya ng Panginoon. Nakaramdam ka ng kagalingan. Tinugon ng Panginoon pangailangan mo. Ibuka mo yung bibig mo at sambahin mo ang Panginoon. Hallelujah! 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 Lahat sumigaw at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord! Thank you, Jesus! Salamat po. Lord, salamat po, hindi mo kami binigo. Salamat, Lord, dahil buhay ka na Diyos na aming sinasamba sa umagang ito. Narinig mo, Lord God, ang aming mga hinanaing. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga sitwasyon. Lord, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Pagtibahin mo po, Panginoon, at patuloy kaming lumago ang bawat isa sa amin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Maraming salamat po. Lord, salamat po. Pasalamatan natin, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory is yours. Honor belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let's pray. Lord, salamat, Panginoon, sa reminder, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, lumakad, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Patuloy maging deeply rooted in you, Panginoon, built up in you, Lord God. At patuloy kaming lalago ng punong-puno ng pagpapasalamat, Lord God. Lord, patuloy kami, Panginoon, tulungan, Lord God. Naiwaksi, Lord God, kung meron pa kaming matitirang mga kasalanan, Panginoon, tinatago, Lord God. Lord, patuloy mo kayong baguhin, Panginoon. Patuloy mo kayong palakasin, Panginoon, sa gawa ng kaaway, Lord God. We rebuke it in Jesus' name, Lord God, sa buhay ng bawat sa amin, Lord God. Patuloy kami, Panginoon, sasamba sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang i-honor, Panginoon, kundi ikaw lang, Panginoon, sa buhay namin. Ipi-please namin, Panginoon, walang iba kundi ikaw lang, Panginoon, sa buhay namin. Salamat sa iyo, Lord God. Salamat sa katugunan lahat ng mga panalangin namin, Panginoon. Lord, patuloy ka namin, Panginoon, sasambahin, pasasalamatan, Panginoon, sa buhay na meron kami, Panginoon. We will give you our heart, Panginoon, at patuloy, Panginoon, we pray to have your way in us, Panginoon. Patuloy, Panginoon, yung kalooban mo lang, Lord God, ang magawa namin sa buhay namin, Lord God. Salamat sa iyo. Ingatan mo ang bawat sa amin, Panginoon, sa pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord God. Ito po ang aming saan panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Taas po natin ang mga kamay. Sa ating paglisan sa sambahan na to, sa ating patuloy na paglago, tanggapin po natin ang basbas, pagpapala ng Diyos Ama, pagpapagaling, pagliligtas ng Diyos Anak, at pakipagpisan, kaaliwan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Amen. God bless us all.